Lumipat ang eksena sa isang palasyo sa gitna ng lungsod ng Seoul, Korea, ang lugar kung saan muling magsisimula ang kwento. Huling araw ng taon at isang makapal na pulutong ang nagtipon para salubungin ang bagong taon. Habang papalapit ang huling 5 segundo ng taon, isang makinang na asul na liwanag ang bumalot sa katawan ng isang lalaking nag-iisa. Ramdam ang kanyang pagkailang alam niyang bumalik siya sa kanyang nakaraang buhay. Nang tinignan niya ang kanyang mga kamay, biglang nagliwanag ang alaala. Ito ang eksaktong sandali bago pa ang lahat ay nahatak sa larong iyon ang walang kwentang impyerno. Pinisil niya ang kanyang kamao, muling inalala kung gaano na siya kalapit sa tagumpay noon. Ngunit nabigo siya sa ika-20 yugto. Ngayon, may pagkakataon siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa nalalabing 2 segundo bago ang trahedya, inasam niyang mapahinto ang oras isang saglit pa sana upang makaisip ng paraan. Sumagi sa isipan niya ang mensahe mula sa sistema noong huling pagkamatay niya. Ito na ang ika-100 beses na ginamit niya ang regression rune. Mas mataas na ngayon ang pusta. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Habang bumibilang ang orasan, naghanda ang ating bida. Hindi niya makalimutan ang isa sa mga pagkukulang niya, ang pagkabigong makahanap ng 4 na karagdagang kasamahan. Kaya naman sinimulan niyang obserbahan ang mga tao sa paligid, naghahanap ng mga maaring recruit. Ilang hakbang mula sa kanya, isang grupo ng kabataan ang masayang nag-uusap. Isa sa kanila, isang kalbong lalaki, nagbiro tungkol sa kanyang kinabukasan pagkatapos ng graduation, baka raw maging delivery driver na lang siya. Ang isang lalaki sa grupo, si Yongmin na makikilalang dating pahirap sa bida, ay mumiti at sinabing gusto niyang maging mob boss. Nabigla ang mga kaibigan niya, hindi alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lang. Masayang ininsulto ni Yongmin ang taong dating tinatawag niyang T-Personal Shuttle, ang taong laging inuutusan at inaapi. Tawa ng tawa ang grupo nang sabihin ni Yongmin na kahit pagkatapos ng graduation, hindi pa rin niya pakakawalan ang kanyang shuttle. Sa eksaktong sandaling iyon, muling nabalot ng makinang na liwanag ang bida. Ito na ang ika-100 pagkakataong siya'y nagbalik. Ngunit sa pagbabalik na ito, hindi na siya ang dating mahina't takot. Tahimik siyang humarap sa grupo ni Yongmin mata sa mata. Naguluhan si Yongmin sa biglang pagbabagong iyon. Parang ibang tao na ang kaharap niya, mas matanda, mas tiwala sa sarili, parang nabuhay na ng daan-daang beses. Bago pa man kumilos si Yongmin, pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Bagong taon na, saka na yan, sabi nila. Tumawa ang grupo at nagpatuloy sa pagdiriwang, iniisip na sila ay mga ganap ng adulto. Pero ang ating bida ay tahimik lamang naghahanda para sa paparating na laban. Determinado siyang baguhin ang kanyang tadhana. Biglang may kakaibang tinig na nag-echo sa himpapawid. Isang boses na may halong galak at pandidiri. Tinawanan nito ang mga tao mangmang daw sa tunay na nangyayari. Nataranta ang mga tao, tumingin sa paligid, naghahanap ng pinanggagalingan ng tinig. Mula sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang nilalang. Isang babae na tila anghel nakasuot ng puting damit at may kumikislap na mga pakpak. Lahat ay napako ang tingin sa kanya. Lahat maliban sa ating bida. Alam niya na ito na ang simula ng bangungot. Nakita na niya ito ng 99 na beses. At sa bawat ulit, mas lalo lamang tumitindi ang galit niya. Natawa ang anghel, ininsulto ang mga tao bilang mga unggoy sa hawla, bulag sa sarili nilang kapahamakan. Nang may isang lalaking tumutol at sinabing nagko-cosplay lang siya, tumalim ang tingin ng anghel. Nagkulay pula ang kanyang mga mata. Isang iglap at naglaho ang lalaki, kasabay ng nakapanindig balahibong sigaw. Tahimik ang lahat. Kayong mga tao, wika ng anghel, ay masyado ng abala para questionin ako. Isa-isa niyang ipinaliwanag, bawat buwan, tuwing unang araw, ang kaluluwa ng mga tao edad 15 hanggang 29 ay ililipat sa ibang dimensyon upang sumali sa isang laro 20 yugto ng walang awang pakikibaka. Ang gantimpala? Isang hiling. Anumang nais nila walang kapalit. Ngunit kalahati lang ng mga kalahok ang makakaligtas kada yugto. Tahimik ang ating bida. Alam na niya ang lahat ng ito. Alam din niyang karamihan sa mga naroroon ay hindi pa handang mamatay. Pagkatapos ng maikling paliwanag, isang matinding liwanag ang bumalot sa lahat. Sa isang kisap mata, wala na sila sa plaza. Nasa kanya-kanyang espasyo na ang mga kalahok, iniimbitahang bumuo ng kanilang avatar parang isang video game. Sanay na ang bida. Ginawa niya ulit ang dati na niyang anyo, itim na buhok, pulang mata, at mas matangkad at matipunong katawan.
Isa lang ang pangalan na ginagamit niya, Blackside. Paglabas niya sa main field, kitang-kita ang pagkakaiba niya. Sanay siya sa mundong ito. Ito ang ika-100 pagkakataon niyang pumasok. Hindi na siya kailangang mag-adjust. Ito ang tunay niyang anyo. Habang lumilitaw ang ibang avatars, karamihan ay namangha sa itsura nila. Marami ang nagpakagwapo't ganda. Ngunit alam ng bida ito ang unang pagkakamali. Ang pag-akit ng pansin ay katumbas ng kamatayan. Sa wakas, nakita niya si Yongmin sa field, ang dating bully. Ngunit sa anyo ni Blackside, tila wala ng halaga si Yongmin. Muling lumitaw ang anghel. Pinuri niya ang mga bagong mukha at nagtaka kung gaano sila tatagal kapag hinarap na nila ang tunay na bangungot. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa status window, isang uri ng stats board na maaaring buksan sa isip. Nang tignan ito ng bida, napabuntong hininga siya. Wala na ang lahat ng pinaghirapan niya dati. Back to level 1. Napansin niyo na ba kung gaano kayo kahina, biro ng anghel? Good luck! Nagpakilala siya ng paunang gantimpala, isang random rune. Maaaring gamitin kahit level 1. Isa-isang sinubukan ito ng mga kalahok. Si Yongmin, agad itong ginamit at mukhang hindi natuwa sa resulta. Pagkatapos, pinalabas ng anghel ang unang misyon, pumatay ng 100 goblins. Parang simple. Hanggang sa tawagin niya ang buong hukbo ng mga halimaw 50,000 goblins laban sa 10,000 tao. Nagkagulo. Takot. Umatras ang karamihan. Pero hindi si Blackside. Tahimik siyang humakbang pasulong. Walang takot. Parang isang halimaw sa sarili niyang anyo. Nang umatake ang unang goblin, sinalubong niya ito ng isang napakalakas na sipa, lumipad ang halimaw palayo. Ito na ang simula. Sa ika-100 na ulit, hindi na siya papalya.